Sa hapunan, tumawa ang aking manugang na lalaki. Ano ba ang pakiramdam ng pagiging talo? Tawa silang lahat maliban sa akin. Ngumiti lang ako at tinanong, at ikaw, ano ang pakiramdam na malaman mong itong talo na ito ay hindi na magbabayad ng mga bayarin ninyo? Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko, namutla ang mukha ng aking bayaw at naging larangan ng digmaan ang hapagkainan ng pamilya. Hindi ninyo mapaniwalaan ang ginawa niya pagkatapos. Bago kami magpatuloy, mag-subscribe na po kayo sa channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Alam mo, Carlo, ang manugang kong lalaki, sabi ni Sheldon habang inikot-ikot ang mamahaling red wine sa baso niya. Masarap siguro ang maging retired. Walang pressure, walang deadline, walang tunay na responsibilidad. Maingat kong ibinaba ang tinidor ko habang lumalamig na ang ribeye stick sa plato ko. Sa paligid ng makintab na naratabl, yung tinulungan ko si Carol na pumili noong 1 taon. Kumikislap ang mga kandila sa crystal holder. Ginalingan talaga ng anak ko ngayong gabi. Ipinagdiriwang ang promosyon ni Sheldon bilang Regional Sales Manager. May mga sandali rin naman, sagot ko habang pinapanood ko siyang sumimsim ulit ng marami sa alak. Yung alak na dala ko pa bilang regalo sa pagbati. Sumandal si Sheldon sa upuan niya. Yung nasa dulo ng mesa na gusto na niyang maupuan tuwing family dinner. Huwag mo naman akong intindihin mali. Maganda naman ang career mo bilang engineer noon. Pero ilang dekada na ang nakalipas yon. Iba na ang mundo ngayon. Digital na lahat, mabilis. Kailangan ng mas batang utak para talagang magtagumpay. Hindi mapakali si Carol sa tabi ko. Ang bracelet niya na regalo ko noong nakaraang Pasko ay sumasalamin sa ilaw ng kandila. Sheldon, maganda naman ang career ni Daddy. Nagdisenyo siya ng mga infrastruktura na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Nga. Walang pakialam na itinaboy ni Sheldon ang kamay. Pero maging tapat tayo. Kailan ka pa huling nagtayo ng aktwal na bagay? May natapos ka pa bang malaking bagay? Ang apo kong si Emily, 9 na taon pa lang, tumingin mula sa manok niya. Gawa ni Lolo ng treehouse sa akin noong nakaraang tag-init. Ang sweet naman, anak. Hinaplos ni Sheldon ang ulo niya na parang awa lang. Pero kailangan maunawaan ni Lolo na ang tunay na lalaki ay nagbibigay sa pamilya niya sa pamamagitan ng sariling pagsisika. Hindi lahat ay pwede lang magpababad sa retirement, habang ang iba ang nagdadala ng bigat. Mas matagal pa sa komportable ang katahimikan. Pinuno ni Carol ang puwang ng kinakabahang tawa. Baka naman ibang topic na lang. Emily, ikwento mo kay Lolo ang piano recital mo. Pero hindi pa tapos si Sheldon. Parang lobo na napalaki ng promosyon niya. At ang alak ang nagbigay lakas ng loob. Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip. Ngayon na kumikita na ako ng totoong pera, 6 figures na, baka panahon na para lahat ay magbuhat ng sariling bigat. Alam na alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. 15 taon ng tulong sa mortgage, matrikula, sasakyan, hospital bills. 15 taon na pinapanood ko siyang gumastos na parang tubig habang tahimik kong tinatakpan ang kulang. Halimbawa si Carol, patuloy niya habang itinuturo ang anak ko. Matagal na siyang walang trabaho, nabubuhay sa, tawagin na nating family charity. Baka panahon na siyang bumalik sa totoong mundo. Namutla ang mukha ni Carol. Alam niya, tulad ko, na nakadepende ang buong lifestyle nila sa tahimik kong suporta. Ang mga uniforme ng private school na nakasampay sa labahan, ang lease ng BMW ni Sheldon, ang renovation ng kusina nila noong nakaraang taglagas. Lahat imposible kung wala ang tulong ko. Napansin ni Tommy, ang 12 taong gulang kong apo, ang tensyon. May problema ba tayo, Daddy? Hindi, anak. Pero mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba ng mga kumikita at ng mga umaasa. Ng mga nagbibigay at tiningnan niya ako ng direkta. Ng mga sumuko na sa pagsisikap. Nakabitin sa hangin ang insulto na parang usok. Kinuha ni Carol ang wine glass niya na nanginginig ang kamay. Nagpalit-palitan ng tingin ang mga bata na may pag-aalala. Sumandal pa si Sheldon. Ginanahan sa akala niyang katahimikan ko. Hindi ko naman gustong maging harsh, Carlo. Pero may kailangang magtanong ng mahihirap na tanong. Kailan ka pa huling nag-ambag ng makabuluhan? Kailan mo pa huling naramdaman ang sarap ng pagkakakita sa sariling paraan sa halip na mabuhay lang? Huminto siya para bigyan ng epekto. Tinatamasa ang akala niyang sandali ng pananako. Ano ang pakiramdam ng pagiging failure? Parang suntok ang tanong. Napasinghap si Carol. Nagkalat ang tinidor ni Tommy sa plato. Umiyak si Emily, pero hindi ako umurong. Sa halip, dahan-dahan akong uminom ng tubig, maingat na ibinaba ang baso, at tiningnan si Sheldon ng direkta sa mata. Ano ang pakiramdam? Sabi ko, matatag at malinaw ang boses. Na malaman na itong failure na ito
ay hindi na magbabayad ng bayarin ninyo. Mas mabilis pa sa alak na natapon ang pagkaputla ng mukha ni Sheldon. Napatakip si Carol sa bibig. Natulala ang mga bata habang gumuho ang tagumpay na ekspresyon ng kanilang ama tungo sa something na malapit sa takot. Patuloy akong kumain, maingat na hinihiwa ang bawat piraso ng karne, habang nakayuko sa gulat ang buong mesa. Sa labas, dumidilim na sa subdivision, at naririnig ko ang malayong pagtahol ng aso ng kapitbahay. Pagkatapos ng parang walang hanggang panahon, pinunasan ko ang bibig ko ng linen napkin, tumayo, at hinalikan ng paalam si Emily at Tommy. Salamat sa hapunan, Carol. Masarap talaga. Naglakad ako papunta sa pinto, kinuha ang coat ko sa closet, at lumabas sa malamig na gabi ng Marso. Iniwan ang isang mesang puno ng tao. Naunti-unti nang naiintindihan kung ano talaga ang 15 taon ng tahimik na pagiging mapagbigay. Tahimik ang 15 minutong biyahe pa uwi. Matatag ang mga kamay ko sa manibela kahit may bagyo sa loob ko. Dumating ako sa driveway ko. Ang motion sensor light ay nagbigay ng mahabang anino sa hagdan. Sa loob, isinabit ko ang coat sa hallway closet at diretso akong nagpunta sa study ko. Mabilis ang amoy ng lumang papel at furniture polish. Binuhay ko ang brass desk lamp. Ang mainit na liwanag ay nagbigay ilaw sa 15 taon ng maayos na feeling cabinet. Bilang retired engineer, tinago ko ang bawat resibo, bank statement, cancelled check. Panahon na para tingnan kung magkano ang halaga ng pagiging failure ko. Binuksan ko ang unang drawer na may label na 2,000 at siyam tandang bawas 2,012. Kulay-coded ang mga folder, asul para sa tulong mortgage, berde sa auto loan, dilaw sa gastusin sa paaralan, pula sa medical bills. Namatay ang asawa kong si Marta noong huling bahagi ng 2008 at noong Enero 2009. Nahihirapan na si Carol. Unang tulong sa mortgage payment, 148,000 noong Pebrero, isa pa noong Marso, ganon din. Ikinabit ko ang mga statement sa mahogany desk ko. Magkakasunod na kolumn ang mga numero sa ilalim ng lampara. 148,000 kada buwan sa loob ng 180 buwan. Sa kalkulator ko, halos 26.6 milyon sa mortgage assistance lang. Susunod ang bayad sa sasakyan. Lease ng BMW ni Sheldon. Loan ng SUV ni Carol. 1,000,500 kada buwan sa loob ng 8 taon. Isa pang 6.1 milyon. Patuloy na tumaas ang bilang. Bawat folder ay nagbubunyag ng isa pang layer ng pagiging mapagbigay na nakalimutan ko na. Puno ng resibo ng matrikula sa private school ang isang buong drawer. Edukasyon ni Tommy mula kindergarten hanggang 7 TA grade. Ni Emily mula preschool hanggang 4 TA. Mga elitong paaralan na may swimming pool at foreign language programs. 1.26 milyon taon-taon, minsan higit pa para sa summer camps at extracurriculars. 16 na taon ng gastusin sa pag-aaral. 20.16 milyon sa health insurance premiums noong walang trabaho si Sheldon. Dental ng mga bata. Emergency room. Therapy sessions ni Carol matapos ang halos hiwalayan 3 taon na ang nakaraan. Bawat Manila envelope ay puno ng daan-daang resibo ng copayment. Insurance forms. Medical bills na tahimik kong tinakpan. 420,000 kada taon sa loob ng 15 taon. 6.3 milyon. Natagpuan ko ang mga resibo ng bakasyon na nakatago sa likod ng insurance papers. Boracay 2015. European Cruise 2018. Villa Rentals sa Tagaytay. Mga regalo sa Pasko. Emergency repair ng sasakyan. Down payment sa renovation ng kusina ni Carol. Isa pang 2.37 milyon sa iba-ibang suporta. Ang huling kabuuan ay nagpabalik sa akin sa leather chair ko. 51,500,000 at 2,000. Halos 51.5 milyon. Sa unang pagkakataon mula ng libing ni Marta, naramdaman ko ang buong bigat ng pangako ko sa tabi ng kanyang kama. Huwag kang mag-alala kay Carol. Bulong ko sa asawa kong naghihingalo. Alagaan ko siya. Naalala ko ang luha ni Carol sa libing. Ang kanyang takot sa mortgage na hindi nila kayang bayaran ni Sheldon mag-isa. Gaano siya nagpasalamat noon. Tumatawag lingguhan para magpasalamat. Nagdadala ng homemade bibingka. Dinadala ang mga apo tuwing linggo. Kailan huminto ang pasasalamat? Kailan naging inaasahan na lang ang tulong ko sa halip na pinahahalagahan? Kinuha ko ang personal financial statement ko. Yung nagpapakita ng sarili kong sakripisyo. Mas maliit na retirement fund dahil ipinagpaliban ko ang pag-i-invest. Ang simpleng 2-bedroom house sa halip na yung beachfront property na gusto ko. Ang 15 taong gulang na pick-up ko habang luxury vehicles ang gamit ni Sheldon. Ang mga travel brochure na kinolekta ko pero hindi ginamit dahil palaging may kailangan si Carol.
Ang mga libangan na iniwan ko. Ang babae sa simbahan na tumigil na sa pag-aya sa akin sa hapunan, dahil palagi akong tumutulong sa pamilya. Binigyan ko sila ng halos 51.5 milyon sa loob ng 15 taon mula sa sarili kong pangarap. Nang 10 oras 30 minuto ng gabi, kinuha ko ang cellphone at contact list ng bangko. Bukas ay magkakaroon ng interesante na usapan sa mga automatic payment department. Linggo ng umaga, iba ang lasa ng kape, mas matapang. Nakaupo ako sa kitchen table ko habang pinapanood ang mga maya na nag-aagawan ng mumo sa labas ng bintana. Pagkatapos ay bumalik sa studio ko kung saan naghihintay ang maayos na stack ng dokumento na parang mga sundalo na handa ng mag-deploy. Una, sumagot ang Metropolitan Bank sa ikatlong ring. Account Services, si Jennifer ito. Paano po kita matutulungan? Kailangan ko po i-cancel ang mga automatic payment mula sa checking account 457-8-Siyam-42-156. Matatag pa rin ang boses ko. Katulad ng 40 taon kong paggamit sa engineering presentation. Pwede po bang makuha ang huling 4 na digit ng SSS number ninyo para ma-verify? 12 minuto ang proseso. Masinsin-masinsin, profesional, at walang kamalay-malay si Jennifer na ginigiba niya ang 15 taon ng financial structure sa bawat pagpindot. Na-discontinue na po ang mga payment na iyan. MR. Reyes, may iba pa po ba akong may tutulong sa inyo ngayon? Wala na. Salamat. Checkmark sa tabi ng tulong mortgage, 148,000 kada buwan. Kailangan ng supervisor ang insurance sa bundok ng Quezon. 3 transfer ang pag-cancel ng lease ng BMW. Par-pareho ang pattern ng bawat tawag. Magalang na verification, mabilis na proseso, confirmation number na maingat kong isinulat sa notebook ko. Nang 11 oras 15 minuto ng umaga, nakapag-check off na ako ng 8 sa listahan ko. Tumawag ang telepono ng 11 oras 47 minuto. Daddy. May paggalito sa boses ni Carol kaysa sa gulat. Hindi pa. May kakaiba. Tumawag ang bangko tungkol sa mortgage payment namin. Sabi insufficient funds daw. Pero hindi naman yata tama yun kasi inassume mo na forever akong magbabayad. Matagal ang katahimikan sa pagitan namin na parang tense na wire. Ano ang ibig mong sabihin? Tumaas ng kalahating octave ang boses niya. Eksakto ang sinabi ko kagabi. Hindi na ako magbabayad ng gastos ninyo. Pero daddy, hindi mo pwedeng biglayin lang ang mortgage, insurance, paralan ni Tommy. Lahat discontinue na simula ngayong umaga. Naririnig ko ang mabilis na paghinga niya. Hindi ito nakakatuwa. Mawawala ang bahay namin. Kaya ninyo na siguro alamin kung paano magbayad ng mag-isa. Nawala ang linya. May 6 pa akong tawag sa notebook ko. Medyo mabilis ang mga utility company. Mas kaunti ang tanong ng accounting department ng LaSalle Green Hills kaysa inaasahan ko. Bawat confirmation number ay inilagay ko sa loob ko ng may mechanical precision. Tumawag ulit si Carol ng 12 oras 23 minuto ng hapon. Mas matindi na ang takot sa boses niya. Daddy, please. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Tumawag ang paalan, insurance company, pati kuryente. Sabi lahat declined ang payment kasi kinancel ko ang automatic transfer mula sa account ko. Account mo? Parang bulong ang tanong. Akala mo ba galing sa hangin ang mga bayad na yan? Carol. Isa pang katahimikan tapos. Pero hindi naman namin hiningi yon. Hindi ninyo hiningi kasi hindi ninyo kailangan. Ginawa ko na lang. Hindi namin kaya. Pinigilan niya ang sarili. Yan ang punto. Nang 12 oras 31 minuto, tumawag ulit ang phone ko. This time, boses ni Sheldon na may sapilitang authority. Carlo, kahit anong laro ang ginagawa mo, kailangan matigil na ngayon. Walang laro, realidad lang. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya namin kasi nasaktan ang feelings mo sa hapunan. Hindi ko sinisira ang kahit ano. Tinigil ko lang ang financial support ko. Gusto mong malaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging failure. Kayo na ang magbayad ng sarili ninyong bills. Mas matagal ang katahimikan niya kaysa kay Carol. Ang huling tawag sa listahan ko ay sa financial advisor ko. Sa Lunes ng umaga, pag-usapan namin kung paano i-redirect ang mga buwanang bayad na yon sa matagal ko nang pinabayaang retirement fund. Sa labas, nakahanap na ng higit pang mumo ang mga maya. Nang 1 oras 15 minuto ng hapon, narinig ko ang pamilyar na tunog ng BMW ni Sheldon na humihinto sa driveway ko. Sa bintana ng living room, pinanonood ko siyang isinara ang pinto ng sasakyan ng sobrang lakas. Si Carol ay lumabas sa passenger seat. Hawak na parang lifeline ang bag niya. Magkasama silang nagmartsa sa walkway ko na parang sigurado sila na sila ang may moral high ground.
Binuksan ko ang pinto bago pa sila kumatok. Kailangan nating mag-usap. Dumaan si Sheldon sa akin nang walang paumanhin. Sinusundan ni Carol na may pula ang mga mata. Pumasok kayo, sabi ko sa likuran nila. Nagposisyon si Sheldon sa gitna ng living room ko na parang general na kumukuha ng teritoryo. Tapusin na ang katawa-tawa mong tantrum ngayon din. Tatawagan mo ang mga bangko at ibabalik ang lahat ng payment. Hindi ko gagawin. Namula ang mukha niya. Hindi mo kami pwedeng putulin ng walang babala. May legal obligation. Verbal contract. Ipakita mo sa akin ang kontrata kung saan pumayag akong magbayad ng bill ninyo forever. Humakbang si Carol, nanginginig ang boses. Daddy, please isipin mo kung ano ang gusto ni Mommy. Naalala mo ba ang pangako mo sa libing niya? Parang malamig na hangin ang pagbanggit kay Marta. Pero inasahan ko na ang tactic na ito. Nangako akong tutulungan ko kayo hanggang maging stable. 15 taon at halos 51.5 milyon mamaya. Mas hindi pa kayo stable kaysa noong simula. 51.5 milyon. Halos bulong ni Carol sa buong kwarto. Naglakad ako sa desko. Kinuha ang kalkulator at notebook. 51,500,000 at 2,000. Tulong sa mortgage, bayad sa sasakyan, insurance, matrikula, medical bills, bakasyon, emergency. Gusto mo bang i-breakdown ko per category? Sandali lang nawala ang tapang ni Sheldon. Tapos impossible yon. Hindi namin hiningi yung ganun kalaki. Hindi ninyo hiningi kahit ano. Inassume ninyo lang. Lumubog si Carol sa sofa ko. Maputla ang mukha. Pero ang mga bata, baseball league ni Tommy, dance classes ni Emily. Patuloy yon. Pero direkta ko na ibabayad mo lang ngayon. Wala nang dadaan sa inyo ni Sheldon. Hindi mo pwedeng hatiin ang pamilya ng ganyan. Napikon si Sheldon. Isa kami, team. Kailangan ng mutual respect ang team. Kailan ninyo ako huling pinasalamatan sa kahit ano? Nakabitin ang tanong sa hangin ng hapon. Unti-unti ang luha ni Carol. Naging hagulgol na parang noong teenager pa siya. Hindi ko alam na ganun kalaki. Akala ko gusto mong tumulong. Akala ko masaya ka dun. Hanggang hindi ninyo pinahahalagahan at naging demand na lang, Sheldon. Tapos siya, naglalakad sa karpet ko na parang hayop sa kulungan. Sage, gusto mo ng pasasalamat. Salamat. Yan. Ibalik mo na ang payment. Hindi retroactive ang pasasalamat, Sheldon. Tumigil ang paglalakad niya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa bahay ko, mukha siyang totoong nag-aalala kaysa galit lang. Ano ba talaga ang gusto mo sa amin? Gusto ko matuto kayong mabuhay sa loob ng kaya ninyong kitain. Gusto ko makita ng mga apo ko na nagtatrabaho ang magulang nila para sa meron sila sa halip na umaasa sa handout. Gusto ko tratuhin akong ama at lolo, hindi ATM. Tumingin si Carol sa gitna ng luha. Paano kung hindi namin kaya? Paano kung mawala lahat? Matututo kayo kung ano talaga ang pakiramdam ng failure. Matagal ang katahimikan, hanggang parang huminga pa ang mga anino ng hapon. Itinuwid ni Sheldon ang balikat. Kinuha ulit ang corporate composure niya. Makikita natin yan. May mga abogado na espesyalista sa elder financial abuse. Naging malapit na akong ngumiti. Tawagan mo sila. Gusto ko rin ipaliwanag kung paano ako financially abused sa loob ng 15 taon. Umalis sila nang walang salitaan. Bumuhay ang BMW ni Sheldon nang may higit na agresyon kaysa kaya ng makina. Nakatayo ako sa bintana, pinanonood silang nawala sa kalye. At napansin ko na nanginginig ang mga kamay ko. Puno ng katahimikan ang bahay ko na parang tubig sa sirang dam. Bumagsak ako sa leather armchair ko, yung bigay sa akin ni Marta sa 20th anniversary namin. At tinitigan ang wedding photo sa mantle. Ang nakangiting si Carol, ang mapagkumbabang bauti ni Sheldon, ang masayang mukha ni Marta sa tabi ko. 2007 yon. Empleyado pa si Sheldon sa maliit na insurance company noon. Isa 0 taong gulang na Honda ang gamit. At tinatawag akong, Sir, nang may tunay na respeto. Sir Reyes, sabi niya sa unang pribadong usapan namin. Gusto ko lang malaman ninyo na alagaan ko po si Carol. Wala pa akong gaanong pera ngayon. Pero nagsisikap ako para makabuo ng karapat-dapat sa anak ninyo. Totoo ang kababaang loob sa boses niya. Naniwala ako sa kanya. 2 taon pagkatapos, wala na si Marta. Inabot ng cancer sa loob ng mabigat na 4 na buwan. Iniwan si Carol na sugat-sugat, at si Sheldon na nagpupumilit na pamahalaan ang simpleng mortgage sa entry-level na sweldo niya. Bagong dating ng 2000 at siyam recession at nag-layoff ang kumpanya niya. Sa libing ni Marta, bumagsak si Carol sa dibdib ko. Daddy, hindi ko alam kung paano namin kakayanin. Hindi tiyak ang trabaho ni Sheldon. Ang bayad sa bahay. Huwag kang mag-alala. Bulong ko habang yakap ang anak kong nagluluksa.
Tutulungan kita hanggang maging stable kayo. Hanggang maging stable. Hindi forever. Noong unang mga taon, sobra ang pasasalamat ni Sheldon. Sulat kamay na thank you notes. Weekend visit kung saan ayusin niya ang gutter ko o imo ang lawn. Tumatawag si Carol 2 beses kada linggo para kamustahin ako. Dinadala ang mga apo tuwing linggo para sa hapunan. Daddy, literal mong iniligtas ang buhay namin. Sabi niya habang may luha sa mata. Babayaran namin kayo pag nag-improve ang sitwasyon. Unang bayad sa mortgage, 148,000. 6 na buwan lang, pangako ni Sheldon, hanggang mapromote ako. Tulong sa Carloan, 23,500 kada buwan. Hanggang makabuild kami ng equity sa bahay. Matrikula ni Tommy sa private school, 105,000 kada buwan. Kindergarten pa lang para magkaroon siya ng matibay na pundasyon. Bawat hanggang ay naging permanente. Bawat pansamantalang solusyon ay naging inaasahan. Pagsapit ng 2012, tumigil na ang thank you notes. Naging bihira na ang weekend visit ni Sheldon, kung saan inom siya ng beer ko at magrereklamo sa boss niya. Ang madalas na tawag na puno ng pasasalamat ni Carol ay naging buwanang kahilingan ng karagdagang tulong. Daddy, pwede mo bang i-cover ang dance classes ni Emily? 1,000, 500 lang kada buwan. Daddy, kailangan ng mga bata ng bagong laptop for school. Daddy, nasira ang vacation rental namin. Pwede bang tulungan mo kami ng iba? Unang nawala ang salitang please, tapos ang salamat. Sa wakas, ang pwede mo ba ay naging kailangan mo na. Pagsapit ng 2018, tuluyan nang hindi na kinikilala ni Sheldon ang kontribusyon ko. Sa barangay fiesta, ipinagyayabang niya ang renovation ng bahay nila, private education ng mga anak, successful lifestyle. Kapag binupuri ng kapitbahay ang biyembli niya, ngumingiti siya na parang siya talaga ang may utang na loob sa sariling financial planning. Nagsimulang ipagtanggol ni Carol siya kaysa sa akin. Kapag mahinahon kong sinasabi na subukan nilang magmanage ng ilang gastusin na mag-isa, sasagutin niya ako ng may inis. Daddy, hindi mo naiintindihan ang modern family dynamics. Sobrang pressure kay Sheldon sa trabaho. May established routines na ang mga bata. Hindi mo pwedeng guluhin lahat kasi hindi ka na-appreciate. Hindi na-appreciate. Parang suntok ang salitang yon. Noong nakaraang Pasko, wala man lang binanggit ang suporta ko. Nag-toast si Sheldon tungkol sa sarili niyang pagsisikap sa pagbibigay sa pamilya. Nag-post si Carol sa Facebook ng mga larawan ng mamahaling regalo nila na may hashtag tungkol sa blessed family success. Nakaupo ako sa maliit kong living room habang tinitingnan ang thank you cards nila noong 2009. Nagtataka kung kailan naging entitlement ang gratitude. Ngayon habang nakaupo sa papalapit na dilim, naiintindihan ko na kung ano talaga ang gusto ni Marta. Hindi walang hanggang pagpapagaan ng buhay, kundi dignidad, hindi walang limitasyong pagbibigay, kundi respeto. Sa labas, mas humaba ang mga anino sa harap ng bahay ko, at sa malayo, may teleponong nagsimulang tumunog. 3 araw ang lumipas, parang domino na dahan-dahang bumagsak. Lunes ng umaga, dumating ang unang bank notification. Tumawag si Carol ng 9:47 ng umaga. Manipis ang boses sa gulat. Daddy, sabi nila failed ang mortgage payment namin. May 3,750 penalty fee. Gusto ng bangko ng 151,750 bukas o mag-umpisa na ang foreclosure proceedings. Wala akong sinabi. Matagal ang katahimikan hanggang siya ang nagbaba. Pagsapit ng tanghali, may 2 voicemail na ang lease company ng BMW ni Sheldon tungkol sa mised, 34,000 payment. Ang SUV loan ni Carol, isa pang 25,000 kada buwan. Bounce din na may 2,650 penalty. Lapse ang homeowners insurance nila ng 3 nang mabigo ang auto payment. Mas malalim ang tubig noong Martes. Tumawag ulit si Carol. This time may sumisigaw si Sheldon sa background. Hindi namin kayang takpan lahat. Naputol ang boses niya. Nag-apply ako sa SM, Robinsons, 3 restaurant. Kahit agad akong matanggap, 75 oras lang ang alok. Halos 15,000 lang kada buwan bago taxes. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, siya na ang gumagawa ng math para mabuhay. Miracles ng hapon, dumaan ako sa LaSalle Green Hills sa pick-up time. Nakatayo si Tommy at Emily kasama ng ibang batang nabayaran ang matrikula. Tumawag daw ang paalan kay Carol ngayong umaga. 252,000, due agad o alisin ang mga bata pagsapit ng Biyernes. Noong gabing yon, binanggit ng kapitbahay kong si Aling Pine na narinig niya ang malalakas na boses mula sa bahay ni Carol habang naglalakad siya.
Parang financial trouble, malungkot niyang sabi. May sumisigaw daw ang binata tungkol sa credit card na maxed out na. Huwebes ang naging ruro. Ikatlong tawag ni Carol ng 2:15 ng hapon. Daddy, please. Nagpunta ako sa 5 interview kahapon. Jollibee, isang cleaning company, grocery store. Lahat gusto ng reference mula sa recent employer. Hindi pa ako nagtrabaho mula 2009. Nawala na ang demanding edge sa boses niya. Pinalitan ng bagay na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Kababaang loob. Sinubukan ni Sheldon bayaran ang mortgage kahapon. May 158,000 lang sa account namin. 151,950 ang bayad. Binayaran niya, tapos napagtanto namin na hindi namin kayang bayaran ang kuryente, groceries, o gasolina. Tumawag ulit siya sa bangko para i-cancel ang payment. Tahimik lang ako. Naka-schedule na ng repossession ang BMW Lease Company sa Loons. Kukunin nila ang sasakyan ni Sheldon maliban kung magbayad kami ng 34,000 plus, 1,000, 500 reinstatement fee. Higit pang katahimikan. Daddy. Naging maliit na ang boses niya. Sa tingin ko mawawala lahat sa amin. Tahimik kong sabi. Malamang nga. Nagsimula siyang umiyak noon. Malalim at masakit na hagulgol na nagpaalala sa teenage heartbreak niya. Pero hindi ito teenage drama. Ito ay consequence ng pagiging adulto. Biyernes ng umaga, nakaupo ako sa study ko na nagre-review ng redirected financial plan ko. Ang mga buwanang bayad na ginagawa ko ay mapupunta sa European River Cruise na plano namin ni Marta bago siya magkasakit. Mga Italian cooking class, photography workshop sa Palawan. Tumawag ang phone ko ng 11:30. Si Sheldon ngayon. Carlo, wala na ang dating arrogance sa boses niya. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo. Hindi, kailangan talaga nating mag-usap bilang matatanda kung paano maayos ang sitwasyong ito. Ibig mong sabihin kung paano ko ayusin ang sitwasyon ninyo. Matagal na pause. Yan nga ang ibig kong sabihin. Kahit honest na siya sa wakas. Pumunta kayo rito linggo ng hapon. Lahat kayo. Isama ang mga bata. Dapat ba talaga? Ano ang dapat naming ihanda para pag-usapan? Realidad, sabi ko, at binaba ang telepono. Sa labas ng bintana ko, nagsisimula ng sumibol ang unang bulaklak ng tagsibol sa lupa. Lunes ng umaga, tumawag ang kaibigan kong si Dev mula sa hardware store na may pag-aalala sa boses. Carlo, may narinig akong nakakabahalang balita kahapon. Nandoon daw si Sheldon sa bar ni Murphy na nagsasabi na bigla mo kaming pinutol ng walang babala. Sabi mo pinapaalis mo ang mga bata sa private school dahil sa galit. Maingat kong ibinaba ang tasa ng kape. Ano eksakto ang sinabi niya? Tinawag niyang financial abandonment sa inosenteng apo. Maraming business terms. Parang pinaparusa mo daw si Carol sa maliit na bagay. Pagsapit ng Martes, tumawag si Carol sa kapatid ni Marta na si Tita Janet. Tumawag sa akin si Tita Janet noong hapon na yon. Masikip ang boses sa disapproval. Sabi ni Carol, inabandona mo raw kami sa oras ng pinakamalaking pangangailangan. Umiyak daw siya. Sabi ni Mark, hindi na raw mahal ni Lolo ang mga bata. Binanggit ba niya ang 51.5 milyon na ibinigay ko sa kanila sa loob ng 15 taon? Matagal na katahimikan. Ano? Halos $1,000,000, Tita Janet. Bayad sa mortgage, car loan, insurance, matrikula, hospital bills, bakasyon kada buwan sa loob ng 15 taon. Impossible yan. May dokumento ako sa bawat sentimo. Kinabukasan, tumawag sa akin si Emily. Maingat na rehearsed ang maliit niyang boses. Lolo, sabi ni Mommy mawawalaw ang bahay namin kasi ayaw mo na kaming tulungan. May ginawa ba kaming mali? Sumakit ang puso ko, pero pinanatili kong mahinahon ang boses. Wala kayong ginawang mali, anak. Gusto mo bang sunduin kita para sa ice cream mamaya? Sabi ni Mommy, baka sabihin mo na no sa lahat ngayon. Hindi ako nagsasabi ng no sa ice cream kasama ang apo ko. Noong hapon na yun sa Dairy Queen, nawala ang rehearsed sadness ni Emily habang ikinukwento niya ang art project niya. Nang ihatid ko siya, pinanonood ako ni Carol mula sa bintana na may kalkulating na mata. Miracles ang nagdala na mas direktang confrontation. Lumapit sa akin si Aling Nancy Morrison, matagal ng kapitbahay, sa grocery store. Carlo Reyes, nakakahiya ka. Narinig ang boses niya sa 3 aisle ang layo. Pinutol mo ang sariling anak mo sa oras na pinakakailangan kanya. Ano kaya ang sasabihin ni Marta? Hinarap ko siya ng mahinahon. Sasabihin ni Marta na sobra na ang 15 taon at halos 51.5 milyon. 51,502,000
Tulong sa mortgage, bayad sa sasakyan, matrikula, insurance premiums, medical bills, gastos sa bakasyon. Gusto mo bang makita ang bank records? Tumigil ang mga nakikinig na shopper. Namula ang mukha ni Aling Nancy. Hindi binabanggit ni Carol. Maliit lang ang binabanggit ni Carol tungkol sa natatanggap niya. Tungkol lang sa gusto niyang sabihin. Noong gabing yon, tumawag ulit si Dave. Nandoon ulit si Sheldon sa Morpheus ngayong gabi. Sinubukan ulit ang parehong kwento. Pero naroon si Bill Henderson. Naalala mo ba si Bill? Siya ang nagbenta sa kanila ng BMW, 3 taon na ang nakaan. Ano ang sabi ni Bill? Tinanong kung paano niya na-afford ang 3.2 milyon na sasakyan sa sweldo niya. Nang magsimula siyang mag-deflect, binanggit ni Bill na naalala niyang ikaw ang consigner ng lease. Biglang tahimik ang buong bar. Huwebes ng umaga, nagdala ng tawag mula sa dating engineering kolegi kong si Tom. May narinig akong interesting na tsismis sa coffee shop. Narinig ko rin ang shade mo kay Dave. Pwede bang direktang itanong ko sa'yo? Talaga bang sinuportahan mo sila ng 15 taon? Bawat buwan mula nang mamatay si Marta. At hindi nila kinilala kahit minsan. Noong nakaang Pasko, nagtoos si Sheldon tungkol sa sarili niyang pagsisikap sa pagbibigay sa pamilya. Nagpost si Carol ng larawan ng mamahaling regalo nila sa social media na may hashtag tungkol sa blessed family success. Huminga ng malalim si Tom. Malamig yun, Carlo. Biyernes ng gabi, nagdidilig ako sa harap ng hardin nang lumapit si Aling Payne. Emma Reyes, narinig daw ng anak ko sa school pick-up ngayon. May mga magulang na nagtatanong sa kwento ng manugang mo. Sabi nila, masyadong mapagbigay ka pala sa mga batang yon sa loob ng maraming taon. Sobrang mapagbigay. Mahal na mahal ko ang mga apo ko. Siyempre, hindi naman yon ang tanong. Sabado ng umaga, tumawag si Carol, matinis ang boses sa desperasyon. May mga nagtatanong, Daddy, hindi komportableng tanong tungkol sa pera at timeline at dokumento. Kailangan mong itigil ang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa amin. Wala akong ikinakalat, Carol. Sumagot lang ako ng tapat kapag direktang tinanong. Sinisira mo ang reputasyon namin sa komunidad na ito. Hindi ko sinisira ang kahit ano. Tinigil ko lang ang pagsubsidis sa paggawa ng peking imahe. Nawala ang linya. Dumating ang linggo na may malinaw na langit at ang kalaman na sa hapon ay magkakasama ulit tayong lahat sa living room ko. Pero sa pagkakataong ito, nakatingin na ang buong komunidad. Hindi natuloy ang family meeting. Pagsapit ng Lunes ng umaga, may iba ng plano ang realidad. Tumawag sa akin si Dav ng 8:15 ng umaga. Carlo, nakita ko ang foreclosure notice na nakapaskil sa pinto ni Carol kahapon ng gabi. Malaking opisyal na papel mula sa county. Maingat kong ibinaba ang kape ko. 30 araw. May 30 araw sila para bayaran ang 8,625,000. 3 buwang hindi nabayarang mortgage plus penalty at legal fees. Martes ng umaga nagdala ng higit pang pagbabago. Wala na ang BMW ni Carol sa driveway nila. Napalitan ng isa 0 taong gulang na Honda Civic. Binanggit ni Aling Payne na nakita niyang nasa Honda dealership si Sheldon na mukhang talo habang pinupunan ni Carol ang papeles. Malaki siguro ang natitipid buwan-buwan, sabi niya. Halos 52,000 siguro kada buwan ang BMW lease na yon. Miyerkules ng hapon, pumunta ako sa grocery at nakita ko si Carol sa likod ng checkout counter. Suot niya ang asul na vest na may namtag. Nag-scan ng items ng parang robot. Nang dumating si GNG, Patterson sa lanya, namula ng sobra ang mukha ni Carol. Carol, anak, hindi ko alam na nagtatrabaho ka rito. Simula Lunes, sagot ni Carol nang hindi tumitingin sa mata niya. Paper o plastic? Natapos ang shift niya ng 6 oras ng gabi. Pinanonood ko sa bintana habang naglalakad siya papunta sa lumang Honda. Nakayuko ang balikat sa pagod. Noong gabing yon, tumawag sa akin si Tommy. Lolo, nag-away na naman si Mommy at Daddy. Sobrang lakas ngayon. Tungkol saan, buddy? Pera. Sabi ni Daddy hindi raw sapat ang trabaho ni Mommy para makatulong. Sabi ni Mommy hindi rin naman daw sapat ang kinikita ni Daddy noon. Tapos naging masama ang sinabi nila tungkol sa'yo. Anong klaseng masama? Na sinira mo raw lahat ng sinadya. Pero nagsimula ring umiyak si Mommy at sinabing, siguro kami rin ang sumira. Huwebes ng umaga nagdala ng tunog ng malalakas na boses mula sa bahay nila habang naglalakad ako sa umaga. Sa manipis na dingding, narinig ko ang mga piraso. 8 oras na nakatayo para sa maliit na sweldo. Hindi kailanman pinahahalagahan ang meron natin. Ang pride mo ang naglagay sa atin dito. 15 taon ng handout, at ngayon tumigil na ang pagtatalo ng biglaan.
Napalitan ng tunog ng pinto na isinara ng malakas at ang pagandar ng Honda ni Sheldon. Noong hapon na yon, dumalaw sa akin si Emily. Pinalitan ng pag-aalala ang karaniwang kasiyahan niya. Lolo, bakit iba na ang lahat ngayon? Inayos ko siya sa kitchen table ko na may cookies at gatas. Ano ang ibang-iba, sweetheart? Lagi ng pagod at malungkot si Mommy. Galit si Daddy sa lahat ng bagay. Nag-uusap sila tungkol sa pagkawala ng bahay natin. Narinig ni Tommy na baka magpalit kami ng paaralan. Ano ang pakiramdam mo dun? Natatakot. Pero saka siya nagdalawang isip. Parang dapat pala mas madalas kaming magsalamat. Out of the mouths of babes. Biyernes ng gabi. Nagbabasa ako sa study ko nang tumunog ang doorbell ko. Nakatayo si Sheldon sa porch ko na mag-isa. Wala na ang corporate confidence niya. Gusot ang karaniwang plansadong polo niya. Nakaluwag ang necktie. Mukhang pagod na hindi ko pa nakita noon. Carlo, kailangan kitang makausap. Kami lang dalawa, lalaki sa lalaki. Inaya ko siya sa living room ko. Yung paihong kwarto, kung saan hiniling niya 2 linggo na ang nakaraan na ibalik ko ang payment. Mabigat siyang umupo sa upuan. Mahigpit na pinagsalikop ang mga kamay sa pagitan ng tuhod. Totoo ang foreclosure. 30 araw. 40 oras kada linggo si Carol sa trabaho para sa 75 oras. After taxes, mga 80,000 kada buwan. Ako naman, mga 305,000 kada buwan. 151,750 lang ang mortgage. Tumingin siya sa akin na may something na malapit sa kababaang loob. Hindi namin kaya. Kahit malapit lang. Hindi namin talaga kaya, di ba? Kung wala ka, ibig sabihin. Hindi, tahimik kong sabi. Hindi ninyo talaga kaya. Nag-isip ako sa sinabi mo tungkol sa pagkakaroon ng respeto kumpara sa pagmamana nito. Bahagyang naputol ang boses niya. Wala akong kinalaman sa kahit ano, di ba? Ang bahay, sasakyan, paaralan ng mga bata. Wala sa kanila talaga sa akin. Ano ang gusto mo sa akin, Sheldon? Gusto ko malaman kung may paraan pa bang makabangon dito. Hindi pa balik sa dati, kundi pasulong sa mas maganda. Sa labas, nagsisimula ng kumurap ang streetlights habang lumulubog ang dilim sa subdivision namin. Sabado ng hapon, nag-ayos ako ng financial document ko nang tumunog ang doorbell. Nakatayo si Carol sa porch ko na suot pa ang asul na grocery vest. Puno ng luha at pagod ang mukha. Daddy, please. Kailangan nating pag-usapan sina Tommy at Emily. Iba siya ngayon, parang mas maliit. Nawala na ang entitled confidence na pinanonood kong lumaki sa loob ng 15 taon. Pinalitan ng takot na anak na naalala ko mula sa libing ni Martha. Inaya ko siya sa living room. Bumagsak siya sa parehong upuan kung saan naupo si Sheldon noong nakaraang gabi. Nanginginig ang kamay habang inaalis ang nametag niya sa trabaho. 4 na araw, bulong niya. 4 na araw bago makumpleto ang foreclosure. Palagi na lang tinatanong ni Tommy kung talagang mawawala ang bahay natin. May bangungot si Emily kagabi tungkol sa paglipat sa ibang lugar. Ano ang gusto mo sa akin, Carol? Gusto ko maging stable ang mga anak ko. Gusto ko matapos nila ang school year kasama ang mga kaibigan. Gusto ko matulog si Emily nang hindi umiiyak tungkol sa pag-iwan ng kwarto niya. Tumingin siya sa akin na walang bakas ng manipulation sa mata. Puro raw maternal desperation lang. 40 oras kada linggo akong nakatayo. Nag-scan ng groceries para sa mga dating kaibigan ko. Kahapon, dumaan si GNG, Henderson sa line ko at tinanong kung bakit ako nagtatrabaho doon. Gusto ko nang magtago sa ilalim ng counter. Pero hindi. Mumiti ako at tinanong paper o plastic kasi sa wakas naiintindihan ko na kung ano ang trabaho. Kung ano ang pagkakakitaan. Kung ano ang sinusubukan mong ituro sa amin. Pinunasan niya ang ilong niya ng tissue mula sa bag niya. Sinabi sa akin ni Sheldon ang usapan ninyo kagabi. Sabi niya tinanong mo kung may paraan pa forward. Mayroon, pero kailangan ng malaking pagbabago sa inyo pareho. Sabihin mo. Sumandal ako sa upuan ko. Direkta kong ibabayad ang matrikula ni Tommy at Emily sa La Salle Green Hills. Iko-cover ko ang damit, medical expenses, sports, music lessons nila. Magtatayo ako ng college fund para sa kanila pareho. Bumukas ang mukha ni Carol sa unang pag-asa na nakita ko sa loob ng ilang linggo. Pero nagpatuloy ako, hindi ko babayaran ang mortgage ninyo, bayad sa sasakyan, insurance, o kahit anong adult lifestyle expense. Mabubuhay kayo sa aktwal na kinikita ninyo. Period. Kaya namin yon. Magda-downsize kami, humanap ng mas maliit na lugar. May iba pa. Gusto ko ng public acknowledgement ng 15 taon, at 51.5 milyon na ibinigay ko. Gusto ko ng sincere public apology sa disrespect at entitlement.
Gusto ko ng tunay na pasasalamat, hindi lang kapag may kailangan kayo. Crumble ang mukha ni Carol. Hindi papayag si Sheldon sa public apology. Ang pride niya. Kung ganoon, mas mahalaga sa kanya ang pride kaysa stability ng mga anak niya. Tahimik kami habang pinoproseso niya ang realidad na ito. Anong klaseng public acknowledgement? Sulat sa community newspaper na nagpapaliwanag kung paano ko kayo sinuportahan at nagpapasalamat sa pagiging mapagbigay ko. Honest na Facebook post tungkol sa 15 taon ng financial help. Face-to-face apology sa mga tao na sinungalingan ninyo sa nakaraang 2 linggo. At kung gagawin ninyo lahat yan, magkakaroon ng educational security ang mga anak ninyo at pag-ibig ng lolo. Magkakaroon kayo ng relasyon sa akin na nakabase sa katapatan at mutual respect. Pero limited din sa aktwal na kinikita ninyo ni Sheldon ang lifestyle ninyo. Tinakpan ni Carol ang mukha niya ng mga kamay. Hindi ko alam kung mapapapayag ko siya. May 48 oras kayo para mag-decide. Pagkatapos noon, expired na ang offer. Dahan-dahan siyang tumayo. Gusot ang grocery vest niya mula sa mahabang araw. Sa pinto, lumingon siya. Daddy, salamat pa rin sa pag-aalaga kina Tommy at Emily. Hindi ko kailanman tumigil magmahal sa inyong lahat, Carol. Tinigil ko lang ang pag-enable sa inyo. Pagkatapos niyang umalis sa lumang Honda, naupo ako sa living room ko habang nanonood ng evening news. Sa kabilang bahay ng bayan, magsisimula na ang napakahirap na usapan. Pumasok ang Honda ni Carol sa driveway nila ng 5:30 ng gabi. Ayon sa kwento ni kapitbahay Dav mamaya, ganito ang nangyari sa gabi. Nag-init si Sheldon ng leftover pizza nang pumasok si Carol sa kusina. Shoot pa ang grocery vest. Tumingin siya mula sa microwave, napansin ang pula ng mata at pagod na posture ng asawa. Saan ka galing? 3 na ang tapos ng shift mo. Pumunta ako kay Daddy. Tumunog ang microwave sa katahimikan na sumunod. Inilabas ni Sheldon ang mainit na pizza, inilagay sa counter, at humarap ng buo sa asawa. Pumunta ka sa likuran ko pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin tungkol sa pag-handle nito ng sama-sama. Wala ng oras, Sheldon. 4 na araw na lang bago foreclosure. Natatakot ang mga bata. Kailangan kong subukan. Lumubog si Carol sa upuan sa kusina. Hinuhubad ang nametag niya nang nanginginig ang kamay. Willing siyang tumulong, pero may conditions. Anong klaseng conditions? Ibabayad niya ang school, damit, activities, medical ng mga bata. Magtatayo siya ng college fund para sa kanila pareho. Bumukas ang mukha ni Sheldon. Astig yun. Kailan niya ibabalik ang mortgage payment? Hindi. Kailangan nating mabuhay sa aktwal na kinikita natin. Nawala agad ang liwanag. Impossible yun. Alam mo ang gastos natin. May gusto pa siyang iba. Bumaba ang boses ni Carol sa halos bulong lang. Public apology. Acknowledgement ng 15 taon at 51.5 milyon na sinuportahan tayo niya. Namutla si Sheldon tapos namula. Gusto niyang mapahiya ako publicly admit na charity case lang ako. Sheldon, halos $1 milyong ang ginastos niya sa atin. 1 milyon. Naiintindihan mo ba yon? Ibig sabihin pinili niyang tulungan ang pamilya. Ganyan ang mga magulang. Dahan-dahan tumayo si Carol, gusot at mansa. Ang grocery vest niya. Hindi, ganyan ang mga santo. At tinrato natin siyang ATM. Mula sa itaas narinig ang boses ni Tommy na tumatawag. Mommy, Daddy, bakit kayo sumisigaw? Tumigil ang 2 magulang. Napagtanto na tumaas na ang boses nila. Lumitaw si Emily sa hagdan na nakapajama. Kinukuskos ang mata. Nag-aaway ba kayo tungkol kay Lolo ulit? Umakyat si Carol para aliwin ang anak habang naglalakad si Sheldon sa kusina. Nakakuyom ang kamao. Nang bumaba si Carol makalipas ang 20 minuto, nakita niyang nakatitig si Sheldon sa foreclosure notice sa counter. Hindi ko gagawin, sabi niya nang hindi tumitingin. Hindi ako tatayo sa harap ng kapitbahay natin at aminin na failure ako na hindi nakapagbigay sa sariling pamilya. Kung ganoon ano ang solusyon mo? Saan tayo titira? Saan mag-aaral ang mga bata? May maisip tayo. Kumuha ng loan. Mag-file ng bankruptcy. Kahit ano maliban sa paglapit kay daddy mo at humingi ng tawad sa mga imahinaryong kasalanan. Inilabas ni Carol ang cellphone at binuksan ang calculator app. Sage, pag-isipan natin. Combined monthly income natin, 363,000. Mortgage, 151,950. Natitira 211,050 para sa lahat ng iba. Nagpatuloy siya sa pagtaype ng numero. Bayad sa Honda, 18,500. Insurance, 13,000. Utilities, 15,750.
Groceries, 31,500. Gasolina, 1,000,500. 89,200 at 50 total na titira. 121,800. Kaya natin. Hindi ko pa nilalagay ang gastos ng mga bata. Baseball league ni Tommy, 6,300 kada buwan. Dance classes ni Emily, 4,200. School supplies ng pareho, damit, medical copay, birthday party, regalo sa Pasko. Naputol ang boses ni Carol. Sheldon, hindi natin kaya ang sarili nating mga anak. Sa manipis na dingding, narinig ulit ang boses ni Tommy. Mommy, umiyak si Emily. Sabi niya magiging homeless daw tayo. Tumingin si Carol sa asawa niya, na walang bakas ng dating entitled na babae, na humihingi sa ama niya na ibalik ang payment 2 linggo na ang nakaraan. May 36 oras tayo para mag-decide. Mag-expire ang offer ni Daddy sa loans na 12 umakyat siya, para aliwin ang mga anak. Iniwan si Sheldon na mag-isa sa kusina na kasama ang foreclosure notice at kalkulator na hindi kayang gawing possible ang impossible nilang math. Lunes ng umaga ng 10:15 minuto, huminto ang Honda sa driveway ko, kasama ang 4 nila. Sa harap ng bintana ko, pinanonood ko si Sheldon na lumabas sa passenger seat na may talunang kustura ng lalaking gumugol ng gabi sa pagtitig sa kisam. Kumatok si Carol sa pinto ko, kasama si Tommy at Emily na naka-school uniform. Nakatayo si Sheldon sa likuran nila. Gusot ang business shirt. Pula ang gilid ng mata sa pagod. Daddy, tatanggapin na namin ang offer mo. Lahat. Pasok kayo. Inaya ko sila sa living room ko. Naupo ang mga bata sa sofa, habang si Carol ay sa parehong upuan noong Sabado. Nakatayo pa rin si Sheldon. Pinagsalikop ang kamay sa likod na parang akusado na naghihintay ng sentensya. Tumawag ang bangko ngayong umaga. Patuloy ni Carol. Makukumpleto ang foreclosure ng 3 maliban kung magbabayad kami ng 8,625,000. Wala kaming ganun. Hinila ni Emily ang sleeve ko. Lolo, talaga bang mawawala ang bahay namin? Hindi kung kaya ko pang pigilan, sweetheart. Huminga ng malalim si Sheldon. Carlo, kailangan kong magsalita ng ilang bagay. Lumakad siya sa mantel ko, tinitigan ang wedding photo namin ni Martha. Tapos humarap sa pamilya niya. 15 taon na ang nakaraan. Nag-offer kang tumulong ng pansamantala. Kinuha ko yung tulong na yon at ginawa kong permanente nang hindi man lang kinikilala ang sakripisyo mo. Bahagyang naputol ang boses niya. Sinasabi ko sa iba na galing sa sukses ko, sa trabaho, ang renovation ng bahay. Ipinagyayabang ko ang mga sasakyan na parang akin talaga. Pinaniwala ko sina Tommy at Emily na mabait lang si Lolo, sa halip na siya talaga ang nagbibigay sa kanila. Humawak si Carol sa kamay ni Emily. Daddy, may utang din akong apology sa'yo. Kinuha ko ang pagiging mapagbigay mo at tinrato ko na parang mana. Na parang deserve ko, sa halip na pinili mo lang ibigay. Binayaran mo ang mortgage namin sa loob ng 15 taon. Dagdag ni Sheldon. 26.6 milyon. Binayaran mo ang car loan namin, insurance, matrikula, hospital bills, bakasyon, regalo sa Pasko, birthday party, dance class, baseball league. Tumingin si Tommy na may malalaking mata. Si Lolo ang nagbayad ng baseball ko. Si Lolo ang nagbayad ng lahat. Tahimik na sabi ni Carol. Halos 51.5 milyon sa loob ng 15 taon. Naputol ang mabigat na hangin sa maliit na boses ni Emily. Bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Namula ang mukha ni Carol. Kasi nahihiya kami. Hindi sa tulong ni Lolo, kundi sa paraan ng pag-arte natin na parang hindi natin kailangan. Sumandal ako sa upuan ko. Kung tutulungan ko kayong panatilihin ang bahay ngayon, mag-iiba ang lahat. Direkta kong ibabayad ang matrikula ni Tommy at Emily sa LaSalle Green Hills. Iko-cover ko ang medical, damit, activities, at college fund nila. Pero hindi ko babayaran ang mortgage ninyo, bayad sa sasakyan, o kahit anong adult lifestyle expense. Mabubuhay kayo sa aktwal na kinikita ninyo. Dahan-dahan tumango si Sheldon. Naiintindihan namin. May iba pa. Gusto ko ng public acknowledgement. Sulat sa community newspaper na nagpapasalamat sa akin sa 15 taon ng suporta. Social media post na nagpapahayag ng tunay na pasasalamat. Face-to-face apology sa mga kapitbahay na sinungalingan ninyo. Kailan? Tanong ni Carol. Sa loob ng linggong ito, bago magsabado. Mahigpit ang panga ni Sheldon. Pero tumango ulit siya. Ano pa? Buwan ng family dinner dito. Hindi para i-report ang finances ninyo, kundi para mapanatili ang tamang relasyon. Para maalala ng pamilya ay respeto, hindi entitlement. Tumayo ako at nagpunta sa desk ko.
kinuha ang checkbook ko. Tatawagan ko ang Metropolitan Bank at mag-ayos ng emergency payment. Pero ito na ang huling mortgage payment ko para sa inyo. Pagkatapos ngayon, kayo na ang bahala sa sarili ninyong income. Habang dinidyal ko ang bangko, narinig ko si Emily na bumulong sa ina niya. Okay na ba tayo ngayon? Malambot pero sigurado ang boses ni Carol. Sweetheart, magiging maayos na tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naniwala ako na tama siya. 3 buwan pagkatapos, sa ikatlong Sabado ng Hunyo, dumating sila para sa buwanang family meeting namin ng eksaktong 2 yem na promote na si Carol bilang shift supervisor sa grocery, kumikita ng 820 oras. Natuto na si Sheldon na i-balance ang budget nila nang walang inaasahang himala. Lolo, tumakbo si Emily papasok sa pinto ko na nakasuot ng soccer uniform. May mansa ng damo sa tuhod, at may medalya sa league. Tingnan mo ang napanalunan ko sa tournament. Ang galing, sweetheart. Ikwento mo nga ang winning goal. Habang ikinukwento sa akin ni Emily ang athletic heroics niya, ipinakita sa akin ni Tommy ang report card niya. Straight S, at may note mula sa guro na pinupuri ang improved attitude at confidence niya. Inilagay ni Carol ang Manila folder sa coffee table ko. Daddy, ito ang budget review natin ngayong buwan. Tinakpan namin ang mortgage, utilities, groceries, at bayad sa sasakyan mula sa combined salary namin. May naumbisahan na rin kaming maliit na emergency fund. Si Sheldon, na 3 buwan na ang nakaraan, ay hindi makatingin sa akin. Ngayon ay nakikipag-usap ng may tunay na respeto. Carlo, gusto ko sanang humingi ng advice mo tungkol sa potential promotion sa trabaho. Posibleng magbukas ang regional director position sa susunod na quarter. Ano ang kasama noon? Higit na responsibilidad, mas magandang sweldo, pero may travel din. Gusto ko lang masigurong kaya namin ni Carol ang schedule ng mga bata kung paminsan-minsan akong wala. Binuksan ko ang sarili kong folder na inayos ng may typical engineer precision. Bayad sa soccer league ni Tommy, direkta sa Quezon Youth Sports. Piano lessons ni Emily na handle sa Mountain Music Academy. Dental check-up ng payhong bata na kaiskedula sa susunod na buwan. Covered sa family plan ko. Ngumiti si Carol. Tunay na ngiti na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Daddy, hindi ko masasabi kung gaano kami nagpapasalamat sa pagpanatili ng stability ng buhay nila habang natututo kaming maging tunay na adulto. Sa pagsasalita ng pagiging adulto, dagdag ni Sheldon. Natapos na namin ang community service hours na ipinataw ni Judge Martinez pagkatapos ng public apology letters namin. Nakakapagpaliwanag ang pag-volunteer sa food bank. Nakilala namin ang mga pamilyang talagang hirap, hindi lang nabubuhay ng lampas sa kaya tulad natin noon. Hinila ni Emily ang sleeve ko. Lolo, pwede ba naming ipakita ang thank you card na ginawa namin? Inilabas ng payhong bata ang construction paper card na may glitter at sincere message. Sa kay Tommy, salamat sa pag-aalaga sa amin. Kahit nakalimutan minsan ni Mommy at Daddy na magsabi ng please. Kay Emily naman mas simple. Mahal kita, Lolo. Best ka. Hindi ito coached o guilt-driven apology. Tunay na salita ito ng mga batang sa wakas ay naiintindihan kung ano talaga ang pag-ibig at seguridad. May isa pa. Tahimik na sabi ni Carol. Nag-uusap na kami ni Sheldon tungkol sa pagbili ng mas maliit na bahay balang araw. Yung kaya talaga sa income namin. Hindi agad, pero siguro sa loob ng 2 taon, kapag may mas malaking ipon na kami. Magandang plano yan, tumango si Sheldon. Gusto naming patunayan na kaya naming tumayo sa sarili naming paa. Hindi dahil hindi namin pinahahalagahan ang tulong mo sa mga bata, kundi dahil kailangan naming respetuhin ang naibigay mo na sa amin. Habang papalapit ang hapon sa pagtatapos, tinanong ni Tommy ang tanong na nagsumari ng lahat. Lolo, proud ka na ba sa amin ngayon? Tiningnan ko ang paligid ng living room ko, ang anak kong natuto ng halaga ng trabaho. Ang manugang kong nilamon ang pride para sa mga anak niya. At ang mga apo kong sa wakas ay naiintindihan ang pasasalamat. Tommy, sobrang proud ako sa inyong lahat. Umalis sila habang papalubog ang araw. Hawak ni Emily ang kamay ko habang inihahatid ko sila sa sasakyan nila. Yung payhong Honda na pinalit sa BMW. Pero sa ilang paraan, hindi na ito downgrade kundi choice na ginawa ng may karunungan. Pinanonood ko ang tail light nila na nawala sa kalye ko. At napagtanto ko na proud din sana si Marta. Hindi sa perang ginastos ko, o sa kontrol na sa wakas ay ginamit ko, kundi sa pamilyang naging tayo ng palitan ng respeto ang entitlement, at pag-ibig ang pagsasamantala. Ang revenge na hinintay ko ay hindi parusa. Ito ay transformation. At minsan, iyon ang pinakamatamis na justice sa lahat. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, please like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impresyon sa comment section.
Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.